Ka-Express, Kai Soto ang missing piece ng Gilas. Matapos ang mga makapagpigil hiningang laban sa second window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers nitong February and March, isang sigaw ng mga tagahanga, si Kai Soto na lang ang kulang. Sa kabila ng matinding close losses laban sa mga higante ng Oceania, buhay na buhay ang paniniwala ng ating 7-3 anchor ang magdadala sa Gilas sa rurok ng tagumpay sa darating na July window. Sa kasalukuyang standing ng Group A, ang Gilas ay may 2-2 record. Bagamat lumasap ng pagkatalo, qualified pa rin tayo sa second round. Balikan natin ang mga laro. Isang masakit na 69-66 defeat laban sa New Zealand All Blacks, 3 points lang ang gugwat. Nagpakita ang Gilas ng matinding comeback mula sa double-digit deficit pero kinabos sa endgame execution. At laban naman sa Australia Boomers, gumulat ang Gilas sa first half, 38-33. Dahil sa strong defense sa isang low-scoring battle, pero hindi ito nasustain sa second half, 93-66. Dahil sa turnovers at shooting woes, kasalukuyang nangunguna ang Australia 4-0 at New Zealand 3-1, habang ang Guam ay nasa 0-4. Ang ating core ay nananatiling matatag sa pamumuno ni Justin Brownlee na kumamada ng 20 points versus Australia, Dwight Ramos, Sergio Perez, Scottie Thompson, at ang veteranong si Junmar Fajardo. Kasama rin sina AJ Edu, Kevin Kiamba, at ang bagong mukha na si Quentin Malura-Brown. Nakita natin ang fight ng team, pero ramdam ang kawalan ng interior dominance. Si Kai ay kasalukuyang nasa ACL recovery pa rin, pero malapit na ang inaasam na balik court. Sa katunayan, sa kanyang Japan B-League stint sa Koshigaya Alphas, nag-average siya ng 17.5 points and 12 rebounds, isang senyales na handa na siyang mag-anchor muli para sa bayan. Ayon sa mga fans' opinions online, hindi na kulang ang Gilas sa height, skill, talent at continuity na system ni Coach Tim. Si Kai na lang ang key para maging ganap na contender ang Gilas. Sa kanyang pagbabalik sa July 2026 window, inaasahan ang mas matinding paint protection at spacing na magpapahirap sa New Zealand at Australia. At ang fearless forecast ng bayan, mananalo ang Gilas sa parehong laro kung maglalaro na si Kai. Handa na ba ang Gilas Nation sa pinaka-inaabangang comeback na ito? Abangan natin ka-Express ang July 3 away game sa New Zealand. Ang nakalipas na second window ay nag-iwan ng mga aral at gaps sa ating laro, pero ang mensahe ay malinaw. With full roster, ang Gilas ay unstoppable. Ang July FIBA window ay hindi lang basta laro. Ito ay pagkakataon para sa ating redemption arc laban sa New Zealand at Australia. At sa ilalim ng leadership ni Coach Tim, ang continuity ng system ay unti-unti nang nagbubunga at ang tanging hinihintay na lang ay ang paglapag ng ating 7-3 tower. Ang ating 2-2 standing sa Group A, napatunayan nito na kaya nating sumabay sa physical play ng elite teams. Laban sa New Zealand, nakita ang resilience ng Gilas, isang solidong depensa na nagpababa sa scoring ng All Blacks. Well, sayang nga lang, at endgame misfires ang naging hadlang sa 3-point loss na yon. Laban naman sa Boomers, naging defensive masterclass ang first half, kung saan nalimitahan natin sila sa 38-33, pero ang physicality ng Australia sa second half at ang ating mga turnovers ang naging dahilan ng paglayo ng score. Well, sa kabila nito, ang format ng qualifiers ay pabor sa atin at sigurado na ang ating upuan sa second round na magsisimula sa November 2026. Well, walang malaking pagbabago sa ating pool na isang magandang senyales para sa chemistry. Si Justin Brownlee ay nanatiling gold standard with 20 points, 8 rebounds, 7 assists kontra Australia, habang si Dwight Ramos ay consistent sa kanyang 3-point average. Si Sergio Perez ang naging scoring spark versus New Zealand na may 15 points, at si Junmar Fajardo ay patuloy na nagbibigay ng interior muscle, pero ang revelasyon ay si QMB na nagbigay ng depth na may 12 points. Sa kabila ng effort ni AJ Edu at Carl Tamayo, kitang-kita na kailangan natin ng true center na may height dominance at shooting range. At dito papasok ang buzz kay Kai. Ang kanyang Japan B-League rehab ay nagpapakita ng readiness na may mga double-double performances. Maraming mga fans ang nagpahayag ng dismay sa mga pagkatalo
Pero ang excitement para sa impact ni Kai ay nag-uumapaw. Naniniwala ang marami na ang kanyang skills bilang perfect anchor ay magsisilbing game changer para sa frontline ng Gilas. Ang kanyang abilidad na mag-stretch ng floor at protektahan ang rim ang magbibigay ng strategic advantage na hindi natin nakuha sa nakarang window. Ang crucial na laro ay sa July 3 kung saan lilipad ang Gilas patungong New Zealand. Plano ni Coach Tim na bigyan ng mas matinding triangle emphasis ang opensa para sa mas magandang flow. Pero sa pagdating ni Kai, ang focus ay i-maximize ang paint presence. Ang mga setbacks ay nagsilbing leksyon in sustaining energy at sa social media, ang excitement ay abot langit. Naniniwala ang lahat na ang July window ay magiging turning point para sa Gilas. Handa naman ang New Zealand para sa wristback ng mga Pinoy. Ang nakarang mga performance ng Gilas ay nagpakita ng promise, pero ang version ng team na may Kai ay ang inaasahang final form na siyang mag-dominate sa Asia. At ang July window ay ang ating litmus test para patunayan na ang mga close losses ay naging valuable experience para sa ating ultimate goal. Ang bawat hiyaw ng puso, ramdam ang pag-aantay ng ating supernova na muling tumindig para sa bandera. Pero kahit lumasapan ng home losses sa Manila, ang Gilas ay secured na sa second round. Ang margin ng pagkatalo versus New Zealand, 69-66, ay nagpapatunay ng isang rebound o isang defensive stop na lang ang kulang. At yon ang eksaktong trabaho ni Kai. At laban sa Australia, a strong first half, 38-33 ay nagpakita na ang ating defensive scheme ay epektibo laban sa world-class players. Well, ang naging problema lang ay ang overrun sa huling bahagi dahil sa lapses at kakulangan ng interior height para ma-counter ang physicality ng Boomers. At ang online sentiments, ang dominant view, ay hindi na kulang sa talent o system, si Kai na lang talaga ang kailangan para maging unstoppable. Ang ating core ay intact at handang lumaban. Si Justin Brownlee ay handa na para sa bounce-back game, habang si Scottie Thompson ay naasang magpapatuloy sa kanyang playmaking brilliance. Sina KQ at Carl ay patuloy na nagpapakita ng versatility, pero sa pagbabalik ni Kai mula sa kanyang ACL recovery, ang limitations ng ating frontline ay mabubura. Sa Japan B-League, ang mga milestones ni Kai, 17.5 points and 12 rebounds, ay nagpapatunay na close to 100% na ang kanyang kondisyon. At ang buzz ng mga fans ay puno ng optimism. Naniniwala sila na ang talent ni Kai ay perfect complement sa triangle system ni Coach Tim. Ang July 3 match versus New Zealand ay crucial para sa momentum at seeding patungo sa second round. Ang adjustment ni Coach Tim ay nakatuon sa sustaining intensity sa buong 40 minutes ng laro. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.